1.5 Ang kamumusan at ang tatlong mga antas ng panahon ng paglaki. Sa papaanong paraan nilikha ng Diyos sina Adan at Eva? Kung gumamit siya ng putik, anong klase ito? Saan siya nag-umpisa? Mula saang punto nag-umpisa ang buhay ni Adan at Eva? Hindi natin maaaring isiping sila ay nilikha ng Diyos na malalaki na, kundi manapa ay bilang mga sanggol. Kung hindi natin dadalhin sa isang hakka-hakkang ang Diyos ay nagmistulang gaya ng isang nagbubuntis na ina na pagkatapos ay nagsilang sa nag-alaga at nagpalaki ng isang sanggol, hindi natin kayang ipaliwanag ng makatwiran ang pagkakabuo ng lahat ng mga kinapal sa pamamagitan ng tatlong ayos na antas ng paglaki. Makatwiran ngang sina Adan at Eva ay dumaan sa pagkasanggol bago sila nakarating sa mga antas ng paglago at kaganapan ng gulang. Ito ang batas ng langit. Ano ang nakakatulad ng pagiging sanggol ni Adan at Eva? Dapat tayong pumunta mula sa konsepto na ang Diyos na di nakikita ay nagpalaki ng isang sanggol na ang umpisa ay mula sa daigdig na walang anyo na dumaan sa kurso ng kahariang pangpisikal. 1.6 Ang landas ng ating buhay. Sa dahil lang ang ating lipunan, bayan at daigdig na ating tinatahanan ay malayo pa sa pagkasuliran, kaya nagaganap ang lahat ng uri ng pagdurusa at malubha ang hidwaan ng mabuti at masama sa isa't isa. Kung tayo ay kumuha ng sandaang maski sinong mga kalalakihan, ito ay magpapakita na 100% sa kanila ay magtutulakan at magigit-gitan. Kumbaga, ang bawat isa para sa kanyang sarili, pabor sa kanilang mga kalagayan, upang makuha lamang ang mga pangangailangan ng kanilang makamundong hangarin. Bunga nito sa ating pang-araw-araw na mga pamumuhay, masyado na tayong nanlulupaypay hanggang di na natin kayang tapusin ang ating gawain sa buong araw na ating pinagplanuhan sa umaga. Sa napakalawak na sakop ng ating mga gawain, kakailanganin nating pare-pareho ang higit na kalakasan at determinasyong ating may dala ang isang bunga ng tagumpay sa ating buhay sa araw-araw. Kung tayo ay kulang nito, ang araw na iyon ay di magiging matagumpay. Ang mga araw na iyon ay magiging mga buwan hanggang sa ito ay umabot ng maraming mga taon. Kapos din tayo sa mga kapaligirang angkop sa ikatutupad ng lahat ng ating mga nilalayon para sa bawat buwan. Upang matagumpay na matapos ang isang buwan, kailangan natin ang lakas at determinasyon upang makamtan ang pasulong sa ating pagharap sa mga madetalye at masasalimot na bagay sa buwang iyon. Kung walang mga ito, hindi natin matatapos ng buong tagumpay ang ating mga gawain sa bawat buwan. Upang makapagtiis hanggang sa huli sa loob ng isang taon na kasamaang tagumpay, kailangang taglayin ang tibay ng loob o ang sapat na lakas
upang maitulak palayo sa atin ang lahat ng mga hamon ng bawat araw sa loob ng 365 araw. Kung gayon ang mangyari, ating may pagdiriwang na may tagumpay ang taon iyon. Kung makapamuhay tayo sa loob ng isang taon sa gayong kaparaanan at magpatuloy sa ganitong landas, sa handang huli ay mararagdagan ito ng hanggang 10 pa, pagkatapos ay 20 at 30 taon, at kung makagayon ay ito na ang magiging pirmihang landasin ng ating buhay. Ang mga taong nabubuhay sa mundo ngayon ay di makatakas mula sa mga kakulangan ng panahon. Iyan ang totoong pangyayari sa buong kasaysayan. Ang mga individual, mga pamilya, mga angkan, mga lipi, mga bayan at ang daigdig, ang lahat ay kumikilos sa loob ng nasasakupan ng panahon. Saan mang dako nabubuhay ang tao, palaging may layuning dapat tuparin. Ang layuning ito ang ating pinagtutunan ng pansin sa loob ng 10, 20, 30, 70 mga taon. Sa katunayan ay maging sa buong buhay natin. Habang lumalaki ang ating mga mithiin, lalong kailangang tumatag ang ating determinasyon. Malibang ating mapanatili ang determinasyong makahihigit sa layunin sa pamamagitan ng paraang ating tinatawag na panahon, ang layunin ay hindi makakamtan. Ang orihinal na lupang sinilangan na dapat nating hanapin. Marahil nga ay hindi ninyo natatalastas ang katotohanan ng kabilang daigdig, subalit aking ikinalulugot ang natatanging pakinabang na tinanggap ko mula sa Diyos, ang pagkakaroon ko ng malinaw na pananaw patungkol sa daigdig na ito na hindi pa nagpaalaman minuman. Sa paghuhukay ko sa kailaliman ng ugat ng daigdig na ito, natakbuhan kong halos lahat ng mga prinsipyo nito ay may kasimplihang lamang. Sa kabilang daigdig, tanging ang mga nabuhay na di makasarili sa umangkop sa linya ng pangkalahatang prinsipyo ng Diyos. Ang mga makapasok sa mas mataas na dako ng mga kaharian. Ang daigdig na binalangkas sa gawi ng mga linyang iyon ay ang ulirang banal na kaharian. Ang dakong iyon ay ang orihinal na lupang sinilangan na dapat hanapin ng mga tao. Ngayon, nga't bagaman tayo ay mga taong tinakwil mula sa ating orihinal na lupang sinilangan at nabubuhay sa makasalanang klase ng pamumuhay, nakatakda sa atin na tayo ay babalik na doon. Kinailangan ng Diyos ang gumawa ng isang landas para dito ayon sa takbo ng kasaysayan, dahil hindi natin kayang gawin ito sa pamamagitan ng ating sariling mga pagsisikap lamang. Kaya itinayo ng Diyos ang iba't ibang mga relihiyon. Ang mga ito ang lugar na ginagawa ang pagsasanay na kung saan ay kanyang dinadala ang lahat ng mga tao sa gayong landas, anuman ang kanilang lahi, kinagis ng kultura, mga kaugalian at mga tradisyon. Ang mga relihiyon ang ginawang mga lugar ng pagsasanay
hinggil sa paghubog sa mga tao sa pagtanggap ng karapatang sila ay bumalik sa orihinal na lupang sinilangan. Sa pananaw ng iba't ibang kinalakhang mga kultura na laganap na sa buong apat na sulok na daigdig, ginagabayan ng Diyos ang sangkatauhan tungo sa isang nakakaisang daigdig ng relihiyon na magdadala ng kaunlaran tungo sa mas mataas na katayuan. Ano ang pangunahing itinuturo ng relihiyon? Ang gabay ng pamuno sa mga tao patungo sa orihinal na lupang sinilangan. Ito ay ang mabuhay para sa kapakanan ng iba. Sa dahil lang ang maunlad na mga relihiyon ang nakatalagang magbigay liwanag sa prinsipyong ito, ang itinuturo nila sa atin ay ang maging mahinahon at maamo upang tumayo sa isang katayuang magtataas sa iba at mabuhay ng para sa kanilang kapakanan at pagsilbihan sila ng buong pagpapakasakit. Ang lahat ng mga ito ang magtataguyod ng disiplina sa atin upang manatili tayong tapat sa pagsunod sa mga tinatadhanang batas ng kaharian ng langit. Ang ating 1.8, ang ating pinakamatayog na landasin sa buhay. Ano ang dapat nating maging landasin sa buhay? Ito ang landas ng pagmamay-ari sa pag-ibig ng Diyos. Ang pagmamay-ari sa pag-ibig ng Diyos ang pinakamatayog at huling destinasyon ng buhay. Bawat isa, mga kalalakihan man o mga kababaihan, ay dapat tumunton sa landasing ito. Ang landas ng ating buhay ay dapat umakay sa atin patungo sa walang hanggan pag-ibig ng Diyos. Ang pinakadakilang landas ng ating buhay ay nakasalaylay sa paghanap sa pag-ibig ng ating buhay sa pamamagitan ng pagtawid sa mga taluktok ng kamatayan. Ilang daang beses man itong gawin, ay patuloy pa rin ang paghahanap pagkapukto man ng buhay. Saan nga ba nagwawakas ang ating mga hangarin? Sa pagmamay-ari ng pag-ibig ng Diyos. Kung sa ganyang pananaw, ating inaangkin ang pag-ibig na ito na mas mahalaga kaysa sa atin, hindi magiging inyo ang Diyos. Kaya kailangang ating ariin ang pag-ibig ng Diyos. Kahit na tanging pag-ibig lamang ng Diyos ang ating aariin, marapat lamang din namang mangyari ang gayon bagaman siya ay wala. Sa sandaling maging akin na ang kanyang pag-ibig at ang akin ay maging kanya na, sa unang pagkakataon ay magiging isa na ang kapwa panlabas sa panloob. Ang bansang bumabatay sa gayong pag-ibig ay magiging isang huwarang lupang sinilangan na hindi magtuturing ng mataas at mababang katayuan. Sa sandaling tayo ay humimlay sa lugar na ito ng pag-ibig, ating mararamdaman na walang anumang bagay ang lilitaw sa ilalim ng araw na hindi mabuti at di umiiral para sa ating kapakanan. Sa dahilan gayon nga ang pag-ibig ng Diyos, ang daigdig na banal na destinasyon ng sangkatauhan, ang kaharian ng Diyos, ay isang lugar na puno ng pag-ibig. 1.9, ang pamantayan ng kapanganakan at ng buhay. 1.9.1, ang maling pamantayan ng kapanganakan.
Ang mga tao ngayon sa mundong ito na ipinagmamalaki ang talaan ng kanilang mga ninuno at kanilang ipinagpapaksikat ang kanilang mga natapos bilang tanda ng kanilang karangalan sa lipunan ay walang nalalaman na ang kanilang mga kapanganakan ay mayroong ng mansa sa kanilang espiritu. Hindi nila nalalaman na sila ay ipinanganak na taglay ang marka ng pag-ibig. Buhay at lahi ni Satanas ang kaaway ng Diyos. Ito ay isang malubhang problema. Dahil sa pagkakasala ang tao ay naipanganak sa pag-ibig ni Satanas, ang pag-ibig na ipinamana sa kanilang mga magulang. Ang dugo ni Satanas ay patuloy na tinataglay sa buhay ng ating mga magulang hanggang sa atin ngayon. Ang bunga ng tatlong iyon ay kayo. Nagaya ngayon, naging bahagi na kayong lahat ng lahing makasalanan. Sa madaling sabi, ang dugo ni Satanas ay mananalaytay sa inyong mga ugat. Sa makatwid, kusa niyang napamunga ang bungang kanyang ginawang haraan, samantalang ang Diyos ay nagpapakahirap pa upang kanyang mabawi ang tinatanging mga lalaki at babae at sila ay kanyang mabago tungo sa pagiging ganap na wagas at kasakdalan. Kayong lahat ay nagsimula sa pag-ibig ni Satanas at ipinanganak sa kanyang lahi. Dahil ang inyong simula ay sa lahat ng mali, dapat kayong bumalik sa orihinal na katayuan. Gaya ng tayo ay nagmula sa huwad na mga magulang, kaya kailangan nating makabalik at muling magsimula sa bago mula sa tunay na mga magulang. Gaano ito ka-importante? Napakahalagang muling manahin ang pag-ibig, buhay at lahi ng Diyos. Kaya pagkatanggap ninyo sa basbas ng pagpapala, daraan kayo sa seremonya ng pagpapalit ng lahi. Dapat ninyo itong panaligan ng higit pa kaysa sa inyong sariling buhay. Dahil lamang sa ito ay seremonya ng Unification Church ay hindi marapat na inyong pag-isipang ito ay katulad lamang ng mga ordinaryong seremonya. Katulad nito ang isang mahiwagang gamot, isang panlunas upang mabuhay muli ang isang patay. Ang ating mga ninuno ay nakagawa ng malubhang pagkakamali, kaya napakaraming tao ang mabibiktima ng naging mga bunga nito sa buong kasaysayan ng tao. Sa ganitong kabatiran, hindi na natin muli pang tatahakin ang gayong ding landas. Hindi na kailanman. Kay rami na ng pagbabayad na ang ating ginawa sa buong kasaysayan dahil sa pagpapalaganap ng bawat bawal na pag-ibig na nangingibabaw sa makasalan ng daigdig ng espiritu at ng laman, na talamak na ang mga idinudulot nito sa mga individual, mga pamilya, mga pamayanan, mga bansa at buong mundo. 1.9.2 Ang pamantayang ng buhay. Ang tinutukoy kong buhay dito ay buhay na walang hanggan. Hindi lamang ang tungkol sa mundo ng kabilang buhay ang tinutukoy ko, kundi ang isang buhay na mabubuhay sa magpakailanman. Ang bawat nilalang ay nilikha upang maging tagatugon sa pag-ibig ng Diyos. Ikaw ang tagatugon ng ganap at tagapangunang Diyos at katambal ng kanyang pag-ibig. Ikinalulugod ng Diyos ang idea hinggil sa tunay na pag-ibig ng higit kaysa sa kanyang pagpapahalaga sa kanyang sarili.
Siya ang ganap at walang hanggan sentro ng buhay. Ang ulirang simulain ng Diyos ay higit na walang hanggan at ang sentro nito ay ang tunay na pag-ibig. Ang katambal ng pag-ibig na ito ay ikaw. Ang katangian ng pag-ibig ang nagpapaunlad sa pagkakaisa ng dalawang magkatambal. Ito ang pag-ibig na makapagkakaisa sa isang bansa. Kaya dahil dito maaaring samahan ng isang katambal ang kanyang katambal sa anumang posisyon at ito ay nakasusunod ng walang alinlangan. Mamanahin ninyo ang lahat ng kayamanan ng Diyos at maging ang kanyang buong puso. Dinaanan ko ang isang mahirap na landas upang ito ay tuklasin at ngayon ay napangyaring ako ay nakatayo na sa pundasyong ito. Ito ay ganap na kahanga-hanga at napakatayog at hindi maaaring ipagpalit sa anumang bagay. Ito ay isang kamangha-manghang biyaya. Sa ganitong dahilan, ako ay tumatayo sa katayuang katulad ng sa Diyos. Siya at ako ay kabahagi ng walang hanggang katayuan ng tunay na pag-ibig. Ang kabilang daigdig ay nasa kakaibang dimensyon kaysa limitadong material na daigdig na ito. Hindi tayo makagagalaw ng buong laya mula sa pagkakasadlak sa makamundong hanggahan. Datapwat, gaya ng ang kabilang daigdig ay isang lugar na mas mataas ang dimensyon. Doon ay magagawa ninyo ang anumang bagay. Magagawa ninyong tawirin ng walang takdang kangganan ang panahon. Kung gusto ninyo ng isang bagay base sa pag-ibig, sa inyo ang lahat ng ito anumang oras at kahit saan. Sadya itayong ginawa bilang mga nilalang na walang hanggan. Kung tayo ay maging walang hanggang mga nilalang ng tunay na pag-ibig at sa ating pagparoon sa kabilang daigdig, magiging malaya tayong lubos. Ang unang pamantayan ng buhay ay ang pamantayan ng mabuti at masama. Ang pangalawa ay ang orihinal na punto ng pagsisimula at ang pangatlo ay ang buhay na walang hanggan.